Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento niyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Rachel. At ito ang kanyang paglalahad. Hi, I'm Rachel Skera, 18 years old at second year college sa isang pamantasan. Dalawa lang kaming magkapatid. Actually, magkapatid lang kami sa ina. Iba ang tatay kong walang hiya. Matapos mabuntis si mama ng 20 years old, ay iniwan na si mama. So ang brother ko ay 9 months pa lang. Bago pa lang kasi nag-asawa ang mama ko na si Reyna sa daddy ko ngayon na si John, isang American. Ang mama ko ay 30 years old pa lang ngayon. Nag-asawa sila ni John noong 29 pa lang si mama. Kahit di pa matagal silang mag-asawa ni John, ay okay naman kami, masaya kaming pamilya. Tinuring akong tunay na anak ni Daddy John. Spoiled ako sa kanya. Lahat ng gusto ko, binibigay niya. Kaya minsan, pinagsasabihan ni mama na wag daw sundin lahat ng luho ko. Mahal ko rin si Daddy John kasi nga wala akong kinagis ng ama. Anyway, ito ang karanasan ko last December 2022 na hindi ko malilimutan. What? Anong ibig sabihin nyo? Sabihin na cancel lahat ng flight? Pasigaw ni mama sa phone. Wala na bang ibang paraan? Okay, thanks a lot. Napaiyak si mama pagkababa ng phone. Hey honey, what's wrong? Tanong ni daddy. Ako naman nakatingin lang sa kanila. They canceled the flight because there's a heavy storm in Tacloban. Napayakap na lang si mami kay John. Honey, you know, it's so important to me to go home. This coming Christmas is the only time that you will meet them, and this is the first time that Rachel can see his grandparent. Oo nga pala, ngayon ko lang silang makikita kasi pinalaya si mami ng kanyang magulang nang mabuntis ito. At dito na sa Maynila napadpad. Mabuti pinatira siya ng kanyang tiyahin. At nakapagtapos naman si mama sa pag-aaral. Nakapasok sa isang bangko sa Makati. Doon nga niya nakilala itong si John. Masama nga raw ang loob ni mama sa mga magulang niya. Pero paglipas daw ng panahon ay nagkapatawaran na sila. Is there another way to go there? Yakap pa rin ni John si mama. Yes, there is, but it takes 24 hours drive. Well, let's go then. But, get the things ready. Besides, I don't want to miss the opportunity to meet Nainay and Taytay. Nanay and Tatay. Umaliwalas ang mukha ni mama. At naghalikan sila ng matagal. There is a teenage girl sitting here and watching. Paalala ko. Ha ha ha. Nagkatawanan kami. So, inasikaso na namin ang aming mga gamit na dadalhin. Napuno ang rebo na sasakyan namin. Bali isang upuan sa likod ang bakante. Sa likod ng driver at sa tabi ng driver. Alas 10 na ng umaga kami nagsimula maglakbay. Unang nagmaneho si Daddy John sa harap. Sa harap ako umupo, si Mami naman sa likod. Karga yung isang kapatid ko. Masyado palang boring at nakakainip ang magbiyahe nang nakakotse ka lang. Walang magawa kundi kumain at makinig ng music sa radyo. At minsan, nakakatulog ka na lang. Kung pwede lang, bababa na lang ako at uuwi sa bahay. Past 7 PM na, huminto ang sakyan sa isang gasolinahan. Bumababa kami
kumain ng sandwich at nag-CR. Bumalik na kami sa sasakyan. Pasakay na ako sa unahan, pinigil ako ni Mama. Rachel, sa likod ka na. Ako naman ang magmamaneho. Pagod na si Daddy mo. Diyan ko ilalagay itong kapalit mo sa tabi ko. Mama, alam niyo naman na isa na lang ang upuan sa likod, maktol ko. Pwes, kumandong ka. Huwag ka masyadong maarte dyan. Is there something wrong, honey? Sabat ni Daddy dyan. No, honey. I just told Rachel that I'll be driving, so she gonna sit with you if it's okay with you. Yeah, sure. I can take care of Evan. She is 200 pounds. Hey, I'm not that kind of heavy. Reklamo ko. Hahaha, nagkatawanan na lang kami. Sukandong na ako ni Daddy sa paglalakbay. Nakatulog na ako nang may maramdaman ako kakaiba na pumipisil sa aking hita kasi nakashort lang ako ng maiksi at manipis na tela. Hindi muna ako dumilat kasi pinakikiramdaman ko kung totoo o naginip lang ako. Pinabayaan ko lang siya. Sarap na sarap ako umakyat. Sarap na sarap ako umakyat nasa may gilid ng aking hita. Ang paghimas na yon, para akong tinamaan ng 1,000 kuryente sa katawan at kinakilabutan ako. May naramdaman akong kakaiba sa likod ko. Napagtanto ko at sa pag-iisip ko, marahil ito ay ang umbok ni Daddy Jan. Nakahilig sa balikat ni Jan ang ulo ko, kaya hindi niya siguro alam. Nagising na ako. Maya-maya pa ay biglang nadama ko ang daliri niya na pumasok sa may maikling short ko. Hindi muna ako dumilat. May naramdaman akong uli na parang kumakalabit sa bandang harap ko. Maya-maya lang ay naramdaman ko uli na may sumingit na sa ilalim ng short ko. At nadama niya na ang dapat niyang madama. Ako naman ay napabang buntong hininga sa ginagawa niya. Huminto siya at tinignan ako. Nakapikit pa rin ang mata ko. Akala niya ay tulog pa rin ako kasi hindi ako gumagalaw. At sa pag-aakala niya tulog pa rin ako, pinagpatuloy niya ang pagpapala sa bagay na yon sa aking harapan. At naramdaman ko na sobrang tag-ulan na sa loob ng bagay na yon sa aking harapan. Napakagat ako sa aking mga daliri. Napaungol ako at napakagat na rin sa tenga niya. Mahina at impit kong daing ang kanyang naririnig. Baka kasi marinig ni Mama. Buti na lang may sound kaya di niya alam na may nangyayari sa likod niya. Doon napatingin si Jan sa akin. Alam niya, gising na ako. Natakot siya. Ngumiti lang ako at hinalikan ko ang labi niya. Hindi makikita sa labas ang ginagawa namin kasi heavy tinted ang sasakyan namin. Nadala na rin ako sa sitwasyon. Sa totoo lang, ay may nakauna na sa akin. Nung 19 years old pa lang ako. I mean, bago mag 19 years old. Hindi pa rin kumilos si Jan. So ang ginawa ko, inabot ko ang isang bagay na yon
at dinama ko. Kaya doon gumanti na rin siya ng paghalik sa akin. Pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. At maya-maya lang ay inililis niya rin ang aking damit. Nagkataon naman na wala na rin akong suot na panloob, pantaas. Kaya nagtuloy-tuloy na rin ang kanyang pagpapala sa aking mga kabundukan. Maya-maya lang ay naramdaman ko na ang pagputok ng bulkan at hindi ko na nga napigilan. Mga ilang sandali pa ang nakaraan at tuluyan na nga umagos ang dapat umagos. Han, can you hand me that blanket? It's so cold here. Tumingin si Mami sa Mero at binigay ang kumot. Ma, pakilakasan ng konti ang radyo. Di ko marinig. Ginawa naman ni Mama pero di masyado. Baka magising ang kapatid ko. So binalot ni Jan ang kumot sa amin. At muli humilig ako sa balikat niya. Tumingin muna si Jan kay Mama. At nang mabatid na abala sa pagmamaneho, ay muli na naman akong inalikan sa labi. At kami ay nagpalitan ng maiinit na halik. You like it? How about this? At tinuturo niya ang isang bagay. Yeah, can you put it inside? Binitiruan niya ang pagpapala sa aking mga kabundukan. Tapos binaba niya ang kanyang shorts. Tapos pinangat niya ng konti ang aking balakang. At tapos naman, ako'y kanyang hinarap at binaba niya ang aking mga kasuotan. Tapos humilig ako uli sa kanya at muli kaming naghalikan. Sobrang sarap ang aming naramdaman. Maya-maya lang ay bigla na lang naramdaman ko ang isang bagay na yun. At walang ano-ano bigla na lang itong nakapasok sa dapat pasukan. Hinawakan niya ang balakang ko at itinaas baba. Ako na may sobrang napaplikit sa aking nararamdaman. Kaya bigla rin akong napahawak sa upuan ng driver seat at ito'y naalog. Ano ba kayong dalawa dyan? Sabi ni Mama. Sorry Mama, hindi ako makaupo ng komportable. Sagot ko. Umupo ka ng maayos. Opo. Balik sa pagmamaneho si Mami. Nagsimulang gumalaw-galaw uli ang kapwa naming katawan ni Jan. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang pakiramdam na yon. Akala ko ay masasaktan ako ng todo, pero dinahandahan muna ni Daddy Jan ang pagkakataong iyon. At walang ano-ano naganap nga ang dapat maganap sa amin ng aking kinikilalang ama. Pagkatapos ng mga sandali ay kapwa na kami nag-ayos at isinuot uli ang aming tinapong mga kasuotan.
Maya-maya ay narinig ko si Mama. How's Rachel? Is she comfortable now? Yeah, she's sleeping like a baby. Tumingin si Mama sa salamin. Tiningnan niya ako nakahilig sa balikat ng kanyang asawa at nakapikit. Sa pag-aakalang tulog nga ako, muli siyang tumingin sa harap ng sasakyan at nagmaneho. Dumaan nga kami sa road at nakalug nga ang sinasakyan namin. Maya-maya ay bigla na lang kaming huminto. Naiihi daw si Mama. Kaya pumarada siya sa may bandang fast food chain at siya'y biglang bumawa. Si Daddy Jan naman ay may naisipang bilhin at ito ay bumili sa convenience store. Walang lumipas ang ilang sandali ay pabalik na si Mami. At nang makaupo na ito sa driver seat, ay biglang hinanap si Daddy Jan. At ang sabi ko, nagpaalam ito at bumili sa convenience store. Sabi pa niya, ay kailangan niyang bumili nun. Maya-maya lang, ay biglang may nagsigawan. Bigla kaming nabigla ni Mama. Agad namin tinignan kung bakit nagkakagulo ang mga tao sa may bandang highway. Tatawid ka pa kasi bago makabili sa fast food dahil nakaparada kami sa kabila. Ngunit ayon, bigla kaming kinabahan, lalo na si Mama. Bigla itong luwas na sasakyan at napatakbo sa direksyon ng mga taong nagkakagulo. Bigla nitong sumingit sa mga karamihan ng tao at parang hinawi pa ang karamihan na nakaharang sa kanya. Ako naman ay sumunod at nagulat na lang ako pagdating ko sa karamihan. Nakabulagta si Daddy Jan at punong-puno ng dugo ang kanyang katawan. Si Mama naman ay iyak ng iyak. Hindi malaman kung paano pipigilin ang mga tumatagas na dugo sa katawan, lalo na sa ulo ni Daddy Jan. Nako, mukhang hindi na aabot pa sa ospital si Daddy Jan. Iyak nang iyak si Mami. Karga ko naman ang bata akong kapatid. Kapwa na rin ako napaluwa sa aking nakita. Ang masarap sana naming bakasyon ay biglang napalitan ng kakaibang lungkot. Wala na akong nagawa kundi umiyak na rin. Si Mami naman ay palahaw ng palahaw. Makikita mo sa kanya ang sobrang awa sa kanyang asawa. Ako naman ay wala na ring magawa. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos